Okay, magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid. Tayo po yung pasimula sa ating pong mensahe. Ang mensahe natin ay pinamagatang paano mapagtatagumpayan ang pagkabagot. Ano ba ang ibig sabihin ng pagkabagot? Ito ay pagkainip, pagkainis ng isipan, pangungulila, damdamin ng pag-iisa. Sa English, ang tawag natin dito, boredom. So alam ko na lahat tayo nakaranas na ng ganitong damdamin. Lalong-lalo na kapag dumating sa atin yung panahon ng paghihintay. May hinihintay ka, hindi pa dumarating, nakakabagot, di ba, nakakainis. Lalong-lalo na, naalala ko nitong panahon na papunta pa lamang ako dito sa Laos, itong Cebu Pacific, laging late. Ng 1 oras, 2 oras, minsan 3 oras. At kung hindi mo alam kung anong gagawin mo pagka dumating sa iyo yung ganitong damdamin, ikaw ay naiinis. At yung pagkainis natin ay humahantong sa pagrereklamo. So, anong dahilan ng pagkabagot? Maliban sa pagkainip, nangyayari itong pagkabagot dahil sa karamdaman. Pag tayo nagkaroon sakit, meron tayong bagay na gustong gawin, hindi natin magawa, nababagot tayo. Minsan, nandun tayo sa sitwasyon na wala tayong magawa. Naalala ko yung misis ko, pagka pupunta kami sa mall, pupunta yan sa ladies section. So sa ladies section, wala na akong pwedeng gawin dahil hindi na ako pwedeng mamili at puro pang babae. At minsan magsusukat siya ng sapatos. Kung mga 1 oras lang, magsusukat yan, talagang mababagot ka dahil walang kasiyahan. Ano? Pagkatapos ng 1 oras, wala din namang nabili. Kung hindi kasya yung sapatos, hindi kasya yung pambili ng sapatos. Kaya, dumarating talaga yung pagkabagot. Nangyayari nito sa sitwasyon na hindi tayo makagawa. Halimbawa, nakasakay tayo sa bus, meron tayong gustong gawin, hindi natin magawa dahil nasa bus lang tayo, parang tayo nakakulong. Minsan, kagaya sa school, nangyayari sa atin, meron tayong mga break time na mahabang oras na minsan inaabot pa ng kalahating araw. So, maaaring dumating sa atin yung pagkabagot. Anong gagawin ko? Isa pa rin dahilan ng pagkabagot, yung kawalan ng plano at layunin sa buhay. Minsan, merong mga pupunta sa bahay, sasabihin ko, kumusta? Butit napasyal ka sa amin. Anong dahilan? Wala kasing magawa sa bahay, kaya pumapasyal ako dito. Ganun ba? Tamang-tama ako dito ako nagpunta. Maraming trabaho dito Maglinis tayo sa bakuran. So dumarating itong mga bagay na ito. Bakit? Dahil nga sa kawalan ng plano o layunin sa buhay. So bakit mga kapatid, ang tanong, paano ba natin malalabanan o mapagtatagumpayan yung pagkabagot? Dahil alam natin, maya't maya, darating to sa buhay natin, yung punto ng pagkainip. Sangayon sa unang Korinto 14:40, sinasabi dito ni Apostol Pablo, "Dapat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay." Sa English, ang sabi doon, "Do all things decently and in order." Gawin natin lahat ng mga bagay ng nasa kaayusan. Ibig sabihin, dapat marunong tayo na humawak ng oras natin, mag-manage ng oras natin, gumawa tayo ng mga activity na kapaki-pakinabang. Ibig sabihin, for sure, ito yung time management. So kung alam natin yung time management, maiwasan natin itong pagkabagot. Bagamat dumarating minsan yung punto na may hinihintay tayo, naaantala yung gawain natin dahil sa ibang mga tao, subalit meron tayong pwedeng gawin para yung pagkabagot, mapagtagumpayan natin. Sa halip na maging biktima tayo ng pagkabagot, gumawa tayo ng mga paraan kung paano mapaglalabanan natin at magtatagumpay tayo o magiging kapaki-pakinabang yung oras natin sa Panginoon sa halip na nagkakasala pa tayo sa Panginoon. Ang pagkabagot kung minsan ay humahantong sa pagkakasala. Isang halimbawa nito sa bansang Israel, nang ang Israelita ay lumabas doon sa bansang Ehipto. Patungo sila sa lupang pangako. 40 taon silang naglakbay na ang katunayan, kung talagang hindi sila hihinto sa paglalakbay, hindi sila aabutin ng kalahating taon. Nandun na sila.
Subalit bakit sila pinayagan ng Diyos na manatili ng 40 taon doon sa ilang o sa disyerto? Alam niyo kung bakit? Dahil hindi sila natuto na sumunod at magpasakop sa Diyos. Kaya hinayaan sila ng Panginoon na mag-ikot-ikot sa disyerto dahil sa hindi sila matuto. Bibigyan sila ng Panginoon ng mga problema na kung saan ang dapat sanang gawin nila, sila ay magtiwala sa Diyos, sila ay manalangin sa Diyos, sila ay humingi sa Diyos, sila ay magpasakop sa Diyos. Subalit ang gagawin nila, walang silang gagawin kundi magreklamo sa Diyos. Mahaba ang lakbayin, nagugutom kami, nauuhaw kami, napapagod kami, naiinip kami, puro ganito na lang ba? Puro yun na lang ang lagi nilang nararanasan mayat maya. Kaya galit na galit yung Diyos sa bansang Israel dahil sa ganung damdamin, hindi sila lumago, hindi sila natuto na pagtagumpayan yung mga patay na oras sa buhay nila. Ngayon, anong dapat natin gawin? So, depende ito karaniwan sa mga sitwasyon na ating nararanasan. Halimbawa, dumating sa atin yung panahon ng karamdaman. Kung sa isang taong masipag, pinakamahibigat sa kanya ay magkaroon ng karamdaman. Hindi dahil sa mahirap yung karamdaman, kundi nahihirapan yung kaisipan niya na nakahiga lang siya sa isang lugar na gusto niya magtrabaho, hindi siya makapagtrabaho. Nararanasan natin yan. So kung tayo nagkaroon ng sakit, anong pwede natin gawin? Marami. Manalangin tayo habang tayo nasa higaan. Merong isang matandang masipag sa visitation program na nagkasakit itong matanda na ito, na naging bedridden na siya. At dinalo siya minsan ng kanyang pastor. Tang sabi niya, Pastor, wala na po akong magagawang ministry kasi hindi na ako makakalakad, nakahiga na lang ako. Naku, sabi niya, Sister, huwag mong iisipin na wala kang magagawa. Hindi lang paa pwede magtrabaho sa atin. Habang ikay nakaratay sa balig ng karamdaman, maraming bagay na pwede kang ipanalangin sa ating church. Kaya kung tayo ay nakahiga dahil sa ating karamdaman, manalangin tayo. Maari din tayo magbasa ng Biblia para mapalakas natin yung ating kaluluwa habang pinapalakas din natin yung ating kalusugan. Maari din tayo umawit, kumanta ng mga papuri sa Diyos, makinig ng musika. Sa Gawa 19, talatang 25, nang si Apostol Pablo at saka si Silas ay makulong dahil sa yung isang dalaga ay pinalayas nila yung masamang espiritu na sumasanib sa kanya, na nagbibigay din sa kanila ng kapangyarihan na manghula. At yung dalaga na ito, pinayaman niya yung kanyang amo. So ang ginawa ng amo, pinakulong si Apostol Pablo at si Silas at binigyan sila ng mga maling paghatol. Ngayon, habang sila'y nasa bilangguan, dun sa panahon na yon, yung bilangguan ay mga kuweba na binutasan at nilagyan ng mga rehas. At bukod doon, yung kanilang sila ay nakaposas, pero ang posas nila ay dalawang kahoy na may pinagdikit na ganyan, na may butas doon sa tamang-tama lang na kasyang-kasya yung kanilang paa, at ito ay mayroong lock na kadena. Magdamag sila na naroon. Maghapon magdamag. So ano mararamdaman mo kung tayo nandun sa posisyon na yon? Nagugutom sila, masakit ang katawan nila dahil binugbog sila, nagiginaw sila dahil sila hinubaran, napapagod sila, at hindi lang yun nararamdaman nila. Naiinip din sila. Sa halip na nung madaling araw sila nagreklamo sa Diyos at sabihin, Panginoon, sa dami ba naman ng ginawa namin paglilingkod? Akala ko pagtatanggol mo kami, akala ko ba ililigtas mo kami? Ba't pinayagan mo kaming mabugbog? Ba't pinayagan mo kaming mapahiya? Ba't pinayagan mo kaming mainsulto? At ba't pinayagan mo kaming mabilanggo? Wala naman kaming kasalanang nagawa. Kristiyano kami, di ba dapat pagtatanggol mo kami? Pero hindi sila nagreklamo sa Diyos. Ang sabi sa Bible, at nung gabi, o nang hating gabi, si Pablo at si Silas ay nanalangin at umawit ng papuri sa Diyos. At alam niyo ba nangyari? Sabi nga, yun daw yung kauna-unahang Christian concert na naganap sa Europe. Dahil yung Pilipos ay bayan ng Macedonia, yung Macedonia sa panahon natin ngayon, ang tawag ay Europa.
At sa kanilang pananalangin at pag-awit, dininig ng Diyos yung kanilang panalangin at sabi doon, nagkaroon ng isang malakas na lindol at sa isang himalang pamaraan, yung kanilang pinakaposas na kahoy ay natanggal, yung kanilang pintuan ng bilangguan ay nabuksan. At yung mga bilanggo ay nagpunta doon sa loob mismo ng kanilang kinalalagyan at alam nyo nangyari? Nag-Bible study sila. At yung warden, nung magising sa pagkakatulog, nakita niya, wala ng tao yung loob ng bilangguan. Magpapakamatay siya. Alam niyo kung bakit magpapakamatay? Dahil kapag ikaw bilang isang Romano, nakapagpawala ka ng isang bilanggo, ang katumbas niyan ay buhay mo. Kaya magpapakamatay siya. So bakit nakita ni Apostol Pablo, sabi niya, huwag mong saktan yung sarili. Nandito kami lahat. Walang tumakas. Nagba-Bible study sila. Lumapit yung warden at lumuhod sa kanyang harapan. Sabi niya, Ginoo, anong bagay ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Sabi ni Apostol Pablo, manampalataya ka sa Diyos, ikaw at ang iyong buong pamilya ay maliligtas. Dinala ng warden si Apostol Pablo at si Silas doon sa kanilang bahay. Sila'y ginamot, sila'y binihisan, sila'y pinakain, at sila'y nag-Bible study. At sabi doon, naligtas yung buong pamilya niya, nakakilala sa Panginoon. Kaya kung titingnan natin, yung mga bagay na hindi magagandang nangyayari sa buhay natin, yung kawalan, yung kakulangan, hindi ibig sabihin, nalimutan tayo ng Diyos o pinabayaan tayo. Pinayagan ito ng Diyos na mayroon siyang dahilan. At sa katotohanan lang, hindi natin nakikita yung dahilan. Makikita natin yan pag nayari na yung sitwasyon kung saan tayo nagpasakop sa Diyos. Ito palang dahilan. Ganun pala kaya pinayagan ng Diyos. Tinuturuan tayo ng Diyos sa mga punto na minsan dumarating tayo o humahantong sa pagkabagot. Wala pang trabaho, kulang ang pera, pero mayroong layunin ng Diyos. Dapat magtiwala tayo sa Diyos. Sabi sa Roma 8:18, sapagkat napapatunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang maihahayag sa atin. Napakaganda ng talatang ito. Walang anumang bagay sa mundong ito na paghihirap na mararanasan tayo na saksakan ng bigat na hindi matutumbasan ng kasiyahan ng Diyos sa kalangitan. Ang sinasabi ni Apostol Pablo, wala sa katiting yung hirap na naranasan natin sa inihahanda sa atin ng Diyos para sa kalangitan. Para bang tayo ay nagtrabaho ng isang araw, sineldohan ka 1,000,000. Kahit anong hirap ng isang araw na yun, hindi mo maitatapat yung 1,000,000 na yun, di ba? Ganun yung pagpapala ng Panginoon. Sabi naman sa aklat ni Job, chapter 13, verse 15, bagamat ako'y patayin niya, akin ding hihintayin siya, gayon may aking alalayan ang aking mga lakad sa harap niya. Anong kalagayan ni Job ng panahon na ito, nung sabihin niya ito? Namatay at nawala lahat ng kanyang mga hayop. Naubos lahat ng kayamanan niya. Namatay halos lahat ng tauhan niya. Iniwan siya ng halos lahat ng kaibigan niya. At pinakamabigat sa lahat ng anak niya, 10 namatay. Nagkaroon ng buhawi doon sa isang lugar ng bahay ng kapatid kung saan nadaganan sila lahat ng bahay, patay, 10. Instant sa isang araw. Naganap yun. At hindi lang yun, sabi doon, siya ay tinubuan ng pigsa. Simula puyo ng kanyang ulo hanggang talampakan ng kanyang paa. Gaano kabigat yun? Gaano kahirap yun? Sabi nga nung asawa ni Job na yun na lang dapat ang mabigay ng comfort sa kanya. Sabi niya, nananatili ka pang tapat sa Diyos mo. Sumpain mo na yung Diyos mo at mamatay ka na. Pero sabi ni Job, para kang isang hangal na babae. Mabuting bagay lang ba ang dapat nating tanggapin sa Diyos at ang hindi mga masasamang mga bagay? At ito nga, sinabi niya, bagaman patayin pa ako ng Diyos, mananatili pa rin akong tapat sa Kanya. Yun yung pananampalataya. Sa totoo lang, yung pagtunay na pananampalataya, hindi nakikita sa panahon ng kasaganaan. Higit na makikita ito sa panahon ng kawalan, sa panahon ng pag-iisa, sa panahon ng pagdaramdam. Doon natin makikita kung gaano katatag. Hindi ba nagbabago yung pananaw mo sa Diyos? Hindi ba nagbabago yung pananaw mo sa buhay? Hindi ba nagbabago yung pananaw mo sa sarili mo o sa kapwa mo? Ako, sa totoo lang, September 2014, nag-decide ako umalis sa team sa weightlifting. Alam ko wala akong pagkukunan.
Pero tuloy-tuloy nakapag-aaral ng mga anak ko. Hindi nagbago ang damdamin ko. Lord, hindi ko kaya manatili dito dahil ayoko magkasala at hindi ko kaya makisalamuha sa mga taong patuloy sa pagkakasala. Nanatili pa rin ako sa Panginoon. Pag tayo nanlamig, pag tayo nanghina, kapag tayo pinanghinaan ng loob, kapag tayo lumayo sa Diyos, pinapakita lang na hindi tayo ganun katatag. Higit na makikita yung katatagan ng isang mananampalataya sa panahon ng pagdurusa. Paano malalabanan ang pagkabagot? Nagaganap din ito sa panahon ng pag-iisa. Lalong-lalo na yung sa mga nag-a-abroad. Ayan, si Juanito, ang tagal sa abroad. Lumaki ang mga anak, hindi nakasama. Ako, first time nasa abroad. First time mawawalay ng halos 1 taon sa pamilya ko. Hindi ko alam kung ano yung mararanasan ko. Pero pinaglalabanan ko. Ayoko maging biktima ng sitwasyon. Gusto ko magwagi doon sa mga sitwasyon na alam kong ngayon ko palang mararanasan sa buhay ko. Anong pwede natin gawin? Maging tapat tayo sa ating tungkulin. Maging tapat tayo sa kung anumang trabaho tinanggap natin. Maging tapat tayo dun sa mga namumuno sa atin. Dahil yun ay kalooban ng Diyos. Sabi nga sa unang Pedro 2:18, kayong mga alipin, maging masunurin kayo't magpasakop sa inyong mga amo, hindi lang sa mababait, kundi maging sa mga magagaspangang pag-uugali. Not only to the good, but even to the froward. So sikapin natin na yung ating isipan, huwag nating hayaan na pasukan ng anumang bagay na negatibo. Sa halip na isipin natin yung negatibo, sa halip na isipin natin yung pamilya nating malayo, isipin natin, bakit tayo narito? Ano ba ang layo ko? Nandito ako. Alam kong mahirap, alam kong nakakapangulila, pero meron kang misyon na dapat gampanan. Na pag hindi mo ginampanan, magkakasama man kayo ron, alam mo mas higit sila magdurusa na magkakasama kayo. Bagamat sa'yo, kontento ka, nakikita kayo, magkasama kayo. Pero dito, hindi ka kontento dahil magkakalayo kayo. Pero alam mo, merong mabuting layunin. Bakit ka malayo? Dahil gusto mo sila matulungan. Gusto mo sila mapag-aral. Gusto mo bigyan sila magandang kinabukasan. Mahirap ang malayo. Isang halimbawa dito si Jose. Sa Genesis chapter 39 verses 1 and 2, sabi dito, at ibinaba si Jose sa Ehipto at binili siya ni Potiphar, puno ni Paraon, na kapitan ng bantay, na lalaking taga-Ehipto, sa kamay ng mga Ismailita na nagdala sa kanya roon. At ang Panginoon ay sumasa kay Jose at naging lalaking mapalad at siya ay nasa bahay ng kanyang Panginoon na taga-Ehipto. Sa talatang 3 at 4 sinabi naman, at nakita ng kanyang Panginoon na ang Panginoon ay sumasa kanya at ang lahat ng kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon sa kanyang mga kamay. At nakasumpong si Jose ng biyaya sa kanyang paningin at pinaglingkuran niya siya at sa kanya'y ipinamahala niya ang bahay at ang lahat ng kanyang tinatangkilik. At nangyari na mula sa panahon na siya'y pamahalain sa kanyang bahay at sa lahat ng kanyang tinatangkilik ay pinagpala ng Panginoon ang bahay ng taga-Ehiptong yaon dahil kay Jose. At ang pagpapala ng Panginoon ay sumasa lahat ng kanyang tinatangkilik sa bahay at sa parang. Ano yung nangyari kay Jose? Sa edad na 17 anyos, sabi nung kanyang ama na si Jacob, Jose, dalan mo ng pagkain yung iyong mga kapatid. Nung panahon na pag-aralan ko yung verse na ito, simula dun sa kanilang bahay hanggang dun sa bayan na naroon nagsusuga ng mga hayop o nagpapasto ng mga hayop ng kanyang mga kapatid, napag-aralan ko na yung kanyang nilakbay ay humigit kumulang sa 60 kilometro. Gaano kalayo yung 60 kilometers? San Antonio hanggang Bulacan, nilakad ni Jose para magdala ng pagkain. Pagdating niya roon, sabi ng mga kapatid, ayan na yung si Jose, patayin natin siya. Pero sabi niya, huwag, kapatid natin yan. Hulog na lahat sa balon. At least mamatay siya roon, wala na tayong pakialam, hindi natin siya pinatay. So inihulog siya sa balon, subalit may dumaan na mga mangangalakal na mga Ismailita patungo sa Ehipto, benta na lang natin, mapagkakitaan pa natin. So binenta siya. Gaano kahirap yun? Nandun ka na iniisip mo, masaya kang darating, meron na palang planong masama ang kapatid mo.
At pagdating naman sa Ehipto, ibinenta uli si Jose bilang isang alipin sa bahay ni Potiphar, kapitan ni Parao. Pero pansinin natin, ano? Sa halip na magalit siya, sa halip na tumakas siya, sa halip na magreklamo siya sa Diyos, sabi dito, si Jose ay tapat na nanunungkulan at naglingkod kay Potiphar. At sabi nga nung kapitan ni Parao na si Potiphar, sabi niya, iba yung bata na yan. Sumasa kanya yung Diyos. Yun ang sabi sa Bible eh. Nakita yung kanyang kabanalan, nakita yung kanyang patotoo. Na siya isang taong makadiyos. At yung pagiging makadiyos na yung makikita natin sa kanyang kasipagan, sa kanyang pagiging responsable. So ano nangyari? Ano nangyari? Pinagpala ng Diyos yung kanyang trabaho, yung kanyang amo, lahat ng kanyang gawain, pati yung mga nanunungkulan sa kanyang kapaligiran. Pinagpala ng Diyos. Pero gaano kahirap kay Jose na malayo sa kanyang tahanan? 17 anyos. Napalayo sa kanyang ama. Na hindi niya plinano, hindi niya pinangarap. Naganap lang. So, bakit makita natin, naging tapat siya sa Diyos sa halip na siya'y mabagot at magreklamo sa Diyos. Sa kabila pa nito, sa katapatan ni Jose, nang umalis si Parao, o umalis itong si Potiphar, alam niyo ba nangyari? Nagustuhan si Jose ng asawa ni Potiphar, si Mrs. Potiphar. At sabi ni Mrs. Potiphar sa isang gabi habang nasa paglalakbay yung si Mr. Potiphar, sabi niya, Jose, sipingan mo ako. Sabi ni Jose, masama itong sinasabi mo. Lahat ng mga bagay dito sa bahay na pinagkatiwala sa akin ng iyong asawa, maliban sa iyo sapagkat ikay asawa niya. Ito'y isang malaking kasalanan sa Diyos. Napahiya si Mrs. Potiphar, umalis. Pero sumunod na gabi, hindi pa rin siya nagsawa. Maaring siya nagpabango, maaring siya nag-nighties at lahat ng pang-akit ay ginawa niya para mapaibig niya at magkasiping sila ni Jose. Pero tumanggi pa rin si Jose. At nung hindi na siya makuha sa santong dasalan at pakiusapan, kinuha siya sa santong paspasan. Pinagtangkaang rapin ni Mrs. Potiphar itong si Jose. At nung yakapin siya, si Jose ay tumakbo at nahatak yung kanyang balabal at si Jose nahubaran. At nung wala na sa kwarto si Jose, subigaw itong si Mrs. Potiphar, sabi niya, rape, rape! Tapos pagdating ng mga tauhan, tataka sila. Ba't ang nahubaran ay si Jose at nahawak yung balabal niya, si Mrs. Potiphar, walang naganap na pagbabago sa kanyang kasuotan. Pagdating ni Mr. Potiphar, alam kung nasan si Jose? Ginagampanan pa rin niya yung trabahong iniwan sa kanya. Alam niyo nangyari? Nabilanggo si Jose. At sa kanyang pagkabilanggo, ito. Kung iisipin mo, kayo nasa sa kalagay ni Jose, Panginoon, naging tapat na ako eh. Bakit kailangang mabilanggo ako? Alam niyo kung gaano siya katagal nabilanggo? Mahigit 2 taon. Sa isang kasalanang hindi niya ginawa, ang katunayan niya, dapat mabilanggo si Mrs. Potiphar. Pero ano yung sabi sa Bible? Sa Genesis chapter 39, sabi dito verse 21, datapot ang Panginoon sumasa kay Jose at iginawad sa kanya ang awa at pinagkalooban ng biyaya sa paningin ng katiwala ng bilangguan. At ipinamahala ng katiwala sa bilangguan sa kamay ni Jose ang lahat ng bilanggo na nasa bilangguan at ang lahat ng ginagawa roon ay siya ang gumagawa. At hindi tinitingnan ng katiwala ng bilangguan ang anumang bagay na nasa kanyang kamay sapagkat ang Panginoon sumasa kay Jose at ang kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon. Isang bagay na nakita ko kay Jose, kahit saan mo siya dalhin, meron siyang ministry na nakikita.
Isang dahilan para hindi siya panghinaan sa pananampalataya o panghinaan ng loob. Isang dahilan para hindi siya magkasala. Tayo ganoon din. Humanap tayo ng isang bagay ng paglilingkod sa Panginoon kung saan man niya tayo dalhin at saan mang kalagayan niya tayo iharap. So anong prinsipyo matututunan natin? Sa panahon ng pagkabagot at pangungulila, huwag nating tingnan yung sarili nating kalagayan. Sa halip, tingnan natin yung kalagayan ng ibang tao. Humanap tayo ng anumang bagay na may paglilingkod sa ating kapwa. Wala kang panahong magreklamo sa Diyos, wala kang panahong maawa sa iyong sarili, wala kang panahong malungkot dahil alam mo, yung iyong oras productive, kapaki-pakinabang. Hindi lang sa iyo, sa ibang tao, at higit sa lahat, kadugod-lugod sa Diyos. Alam niyo ba na maraming mga dakilang bagay na naganap sa bilangguan? Bigyan ko yun ng sample. Si Karl Marx, ang founder ng communism. Alam niyo saan niya ginawa at isinulat yung kanyang Communist Manifesto? Sa Siberia, sa bilangguan, nung siya ay ma-exile. Si Jose Rizal, alam niyo kung saan niya isinulat yung kanyang huling pamamaalam, Mi Ultima Adios? Sa bilangguan. Si John Bunyan, isang dakilang Kristiyano, alam niyo kung saan niya isinulat yung kanyang aklat na Pilgrim's Progress? Sa bilangguan. Kilala niyo ba si Nelson Mandela? Dating presidente sa Africa? Nang siya mabilanggo, araw-araw nagbabasa siya ng aklat. Si Anthony Scioli, nung makakilala sa Panginoon sa loob ng bilangguan, bago siya lumabas, alam niyo ba na yung binigay sa kanya na New Testament Bible na Gideon ay na-memorize niya simula Matthew hanggang Revelation? Buong New Testament. Si Apostol Pablo, nakababanggit natin kanina, ano nangyari sa bilangguan? Nakapag-akay siya ng maraming kaluluwa. Hindi lang yung kaluluwa ng mga kabilanggo, ginamit siya ng Panginoon. Ngayon, maaring sinasabi natin sa sarili natin, para ako nakabilanggo hindi ito buhay ko Hindi itong kurso ko, hindi ito talaga ang talagang gusto kong mangyari sa buhay ko, pero nandito ako. Ang tanong, paano tayo humaharap sa ganitong sitwasyon? Negatibo, positibo? Tinutugunan ba natin to sa lakas ng Panginoon o tayo nagrereklamo lang sa Diyos? So ngayon sa Mateo 6:33, sabi ng Panginoon Jesus, dapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ibig sabihin, sa ganitong sitwasyon na naranasan natin, unahin natin ang Panginoon. Alamin natin, ano ba yung mensahe ng Diyos sa buhay ko? Ano ba yung aral na gusto ipakita sa akin ng Panginoon? Bakit nakakaranas akong ganito? Paano ako haharap dito? Sa totoo lang mga kapatid, sa ganitong panahon hindi naman yung katawan natin na may problema. Isipan natin. Pero itong sinasabi ni Apostol Pablo, ano yung bagay na dapat nating ilagay sa ating isipan? Sa Filipos 4:8, sabi ni Apostol Pablo, katapos-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na may mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Punuin natin yung ating isipan ng mga bagay na makadiyos. Bagay na may kabanalan. Bagay na magbibigay sa atin ng lakas dun sa mga dapat nating gawin, sa dapat nating harapin sa buhay natin. Hindi nangako ang Diyos na magiging madali ang ating buhay. Pero nangako ang Diyos sa atin na tayo ay makakasama niya at gagabayan tayo dun sa paghihirap na yon. Na siya magbibigay sa atin ng lakas, siya magbibigay sa atin ng katilinuhan para tayo magtagumpay. Isa lang ang hinihintay ng Diyos. Tayo ay magtiwala at manatiling tapat sa Kanya sa ganitong kalagayan. Kaya mga kapatid, sa panahon ng pagkabagot, sa panahon ng paghihintay, sa panahon ng pagdurusa,
Magtiwala lamang tayo sa Panginoon at patuloy tayo magpasakop sa Kanya at makatitiyak tayo. Isang araw, malalaman natin yung dahilan bakit pinayagan ng Diyos. Isang araw makikita natin na pagpapalain pala tayo ng Panginoon sa bagay na ito. Hindi lang natin nakikita kasi mahaba pang panahon darating eh. Hindi natin alam kung kailan, hindi natin alam kung saan. Subalit, pag tayo na natiling tapat, pagpapalain tayo ng Panginoon. Bakit ko nasabi to? Alam niyo bang hindi nagwakas ang buhay ni Job doon sa pagkakasakit? Sabi sa Bible, nung siya nanatiling tapat sa Diyos ng tiwala, pinanalangin niya yung kanyang mga kaibigan, ibinalik ng Diyos lahat ng mga nawala sa kanyang kayamanan, dinoble pa. Binigyan muli si Job ng 10 anak. Akala ko ba lahat dodoblehin? Oo, hindi naman nawala yung 10 eh. Nakadeposito lang sa langit, kaya naging 20. Kaya yung math ng Panginoon, tama pa din. At hindi lang yun pinagaling si Job ng Diyos, pinaganda yung kanyang utis, at pinahaba pa yung kanyang buhay. Si Jose ay hindi nagwakas ang buhay sa loob ng bilangguan. Isang araw na naginip sa Parao at si Jose lang ang nakapagbigay ng kahulugan at si Jose rin ang nakapagbigay ng solusyon doon sa problema ni Parao. Mula sa bilangguan, siya ay naging gobernador ng Ehipto. May bonus pa, mga kapatid. Alam niyo kung ano? Nangarap pa siya ng magiging girlfriend? Hindi. Naging biyanan pa niya si Parao. Prinsesa na pangasawa niya. So anong pagpapala ito? Manatili tayo ng tapat sa Panginoon. Alam ng Diyos kung ano yung kulang sa atin. Alam ng Diyos kung ano yung kailangan natin. Alam ng Diyos kung ano yung kasiyahan natin. Ibibigay niya sa atin to sa kapanahunan niya. At kapag tayo nanatiling tapat at nagtagumpay dun sa kalooban ng Panginoon, sabi ng Panginoon, eto na. Eto na yung graduation mo. Eto na yung promotion mo. Eto na yung pagpapala mo. Kaya mga kapatid, manatili tayong tapat sa Diyos at magpasakop lang tayo at makatitiyak tayo, magtatagumpay tayo sa pagkabagot. Maraming salamat.